sagutan natin tong fill in the blanks, guys. So sa EPS topic, lagi talagang may fill in the blanks. Kailangan mo talaga mag-practice ng fill in the blanks. Itong ganitong question, itatakil natin. I-word by word natin, himay-himayin natin. So, basahin ko yung nandito, no? Tapos himay-himayin natin. So tara. Meron ako ditong sinulat, copy niya. Sinulat ko dito. Tapos hinimay-himay ko, winord by word ko. So, para madali ko na rin siyang ma-explain sa inyo. So babasahin ko na, no? Okay. Ka. 신용 카드로 계산해도 됩니까? 나. 죄송합니다. 카드는 안 됩니다. 블랑크로 계산해 주십시오. So, sa choices, 현금, 도장, 세금, 영수증. So, yan natin, word by word natin ngayon. 신용카드 ay credit card. Tas yung ro, buy. kumbaga, example, magsulat ka gamit ang ballpen, ganun. Magsulat ka gamit ang lapis, ganun, buy. Ganun yung ro, yung buy. So, next, 계산해, 계산하다. So, siya, to pay. Tapos yung to, also, yung 됩니까 galing sa word na 되다. Dictionary form niya is 되다. So, yung nika, yung patanong. So, 계산해도 됩니까? Ganun. So, sabi dito, pwede rin bang magbayad gamit ang credit card? So, yun. So, punta naman tayo sana. 죄송합니다. So, 죄송합니다. To be sorry. 카드는 안 됩니다. 카드는 안 됩니다. yung 카드 is card. yung 는 topic marker. Tas yung an siya, not. Pinaka-negative ng 됩니다. Yung 됩니다 is to be allowed. Pero may an siya, negative siya. Kaya it's not allowed, hindi pwede, sabi niya dito. Tapos yung blank, tapos euro. Yung ro ulit is buy. So, 계산해 주십시오. 계산하다 o to pay. Tapos yung 주십시오, siya, naka honorific form, yung shipsyo niya. Yung galing siya sa dictionary form ng juda. So, to give. So, punta tayo sa choices number 1. Sa number 1 is 연금. So, 연금 is cash. So, number 2, 도장. So, siya, stamp. Yung pantatak, ganun, stamp. So, number 3, 세금. So, siya, tax. 세금 is tax. So, yung number 4, 영수증. So, siya, resibo. So, hanapin mo dito sa choices kung yung ilalagay mo diyan sa blank. So, ang tinatanong kasi dito, pwede bang magbayad ng credit card? Sabi nung saga, di ba? Sa naman, yung sagot niya is 죄송합니다. 카드는 안 됩니다. Sorry, hindi pwede yung card. So, blank. So, yung blank, hanapin mo yung bagay diyan. Bagay ba yung cash? 현금으로 계산해 주십시오. By cash, pwede kang magbayad, sabi niya dito. So, yun yung tamang sagot, number 1. So, pag sa number 2, stamp, hindi mo naman siya pwedeng pambayad yung stamp. Yung segom, hindi naman siya yung tax, hindi naman siya related sa sa pagbaba dito sa sa tinatanong, magbabayad. So, yung sujong, siya, resibo, hindi mo naman siya pwedeng pangbayad, di ba? So, ang correct answer dito is yung number 1, 현금. So, pwede mong isulat yung mga yung mga vocabulary dito para kung sakaling lumabas yung mga vocabulary dito, alam mo na yung meaning, di ba? So, tsaka nakaipon ka na ng vocabulary. So, kung hindi mo alam yung mga vocabulary dito, gamitan mo ng technique. Kumbaga, may vocabulary ka lang na alam dito na isa sa sa sinasabi dito. Yung kumbaga sinyong kado, ang alam mo lang, yung credit card lang. So, sa choices, hanapin mo lang yung nababagay sa sa credit card, hanapin mo dito yung malapit na malapit. So, ganun yung technique pag hindi mo alam yung buong sinasabi. So, parang ganun yung technique. Hanapin mo yung nalalapit na vocabulary na alam mo ang meaning dito sa choices. So, ganun yung technique sa EPS topic exam. So, yun lang muna, guys. Mag-follow ka na rin ko para sa iba pang tips sa EPS topic exam. So, salamat sa panonood.